Hey guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako ay nagbabalik ang nag-iisa ninyong nagmamagandang ka-legit Adawi Kads upang magatid ang latest update and fresh happenings patungkol po sa TVJ. Basta mga balita na may kinalaman po sa Itbulaga, sagot na po natin yan at mga balita sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman ano pang iniintay nyo? Kung isa ka sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa akin channel, maaari lamang napindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell para maging updated ka at ma-notify every time na may bago po tayong videos. So para nga po sa gabing ito, pumapatungkol po ito sa ginagawa pong pangbabaliktad sa TVJ. So binabaluktot na po nila ngayon ang katotohanan para meron na naman po silang ma-brainwash. So kinakailangan po kasi nila ito, kinakailangan kasi ng ingay. Dahil sabi nga nila, magbabalik daw ang Tape Inc. Kaya naman talagang pinagtutulungan na po nila ngayon ang TVJ para magmukha na naman po masama ang TVJ, gawa ng issue, gawa ng ingay para may pumansin po sa kanila. So alam niyo naman po siguro 'di ba guys na nagpapalakas po ang mga ito. Anyway, so ito po ang ginagawa nila ngayong paninira sa TVJ. So pinapalabas po nila na hindi totoo ang sinasabi ng TVJ na biglaan silang nag-resign. Pinapalabas po nila na sinungaling ang TVJ at kanilang binabaloktot, nililiko ang katotohanan. In short, mind conditioning, ika nga. So, sabi nga po dito mga Kadawi Kids, in focus, SEC registration ng TVJ Productions Inc. Nagpapatunay na planado ang pag-alis ng host at ilang staff sa Tape Inc. So, until now, nandito pa rin po sila. Mga hindi po maka-move on, gayong matagal na pong wala yung tahanang pinakamasaya. TVJ Productions nakarehistro na sa SEC bago pa man ang biglaang resignation nila noong May 31, 2023. Lapit na rin pala mag 1 year mga Kadawi Kids. So, ito po yung isa sa mga pruweba po na kanilang inilabas, Kadawi Kids. And pahabol nga dito ni Ted, malinaw, May 24, 2023. Nakaregister na sila sa SEC. So, narito nga po ang kanilang mga post. Dinaan tayo sa drama, pero ang totoo, matagal na nilang planong umalis matapos magkaroon ng audit. Sabi nila biglaan ang pagre-resign nila dahil hindi daw sila pinayagang umere ng live. May biglaan ba na nagtayo na ng production company at done deal na ang paglipat sa kabilang network? Niloko ang mga tao para makakuha ng simpatya at pinapalabas na biglaan, pero planado nila ang pagtakas dahil nabuking sa audit ang kalokohan nila. So unang-una, hindi naman po nung May lang nagkaroon po ng problema. Sabi sa chika, matagal nang may problema. March pa nga lang nung chinika yan ni Christopher Mee na matagal na raw na mayroon pong problema. Hindi man niya pinangalanan kung sino ang tinutukoy niya dito, pero napakalinaw po na TVJ ang kanyang pinatutungkulan at ang kanyang tinutukoy po dito. So, ang masasabi lamang po natin, marahil hindi na talaga kinakaya po na resolbahin pa yung gusot, kaya nagkaroon na po ng plan B ang TVJ. So, ano yung pinakang punto nila dito? Baliktarin ang katotohanan? Pagmukain po ang TVJ na sila po ang sinungaling, sila po ang masama. Gayong hindi rin naman madali sa TVJ yung ginawa po nilang desisyon na ito. Umabot lang din talaga sa punto na wala nang ibang magiging solusyon pa kundi ito na lamang. Kasi tulad nito, pinaglalaban po ng Tape Inc. ang titulong Itbulaga kahit alam po nating lahat na sa TVJ po yan. Si Joey De Leon ang nag-create ng titulo.
Sabi pa nga dito sa post ni Ted, TVJ Productions Inc. rehistrado na sa SEC noong May 24, 2023. Napaka-late na nga Dapat noon pa ginawa nga ng TVJ Anyway, sabi pa dito, noong May 31, 2023 ay pumutok ang balitang biglaan na nag-resign sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon sa Tape Inc. Matapos na hindi daw sila payagang umere ng live ng management noong araw na yon. Dahil raw sa hindi sila pinayagang mag-live ay biglaan di umano silang nagdesisyon na mag-resign sa Tape Inc. At sumama din ang lahat ng co-host nila at ilang mga staff. Pinabulaanan niyan ng Tape Inc. at sinabing may isang asawa ng co-host na nag-post sa social media na may aabangan na big announcement sa programa bandang 2:00 ng hapon. Kaya nang makarating ito sa pamunuan ng kumpanya ay nagdesisyon sila na huwag mag-live at kakausapin nilang muli ang TVJ dahil natunugan na nila ang gagawin ng trio at nais nilang mahilot pa ang sitwasyon upang hindi umalis ang tatlo. Ngunit ito ay nagamit pa sa drama upang makakuha ng simpatya sa mga tao at nagmukha pang masama ang Tape Inc. sa ginawa nila. Ngunit biglaan nga ba ang resignation na ito o matagal ng planado? Nakakuha tayo ng kopya ng Securities and Exchange Commission o SEC registration ng TVJ Productions Inc. Ito ay inilabas noong May 24, 2023, isang linggo bago ang sinasabi nilang biglaang pag-resign. Ibig sabihin ay bago pa ang May 24 ay nag-file na ang TVJ para marehistro ang kanilang production company sa SEC. Bakit ka naman gagawa ng sarili mong production company kung wala sa plano ninyo ang umalis sa Tape Inc. at bumuo ng bagong programa? Ikaw ba naman, if it's getting toxic na, nagkaroon na ng problema, ang daming gusto pong palayasin, tanggalin ng mga host, hindi ka pa ba mapapaisip? Tapos 'di ba nung sabi March, magbibigay daw po ng statement ng April. Ang dami nga po nagantay, sabi ba't ang tagal, April pa. Magbibigay ng statement, tapos pagdating ng April, wala na urong. Hanggang sa napunta na nga po dito sa resignation. So meaning nandun yung sinubukan ng TVJ din na hilutin, ayusin, pero talagang hindi po nagkakaare. Kaya naman ano man ang maging plano ng Tape Inc., maigi na nga po yung sila po ay mayroon ng plan B. Base po kasi sa naalala ko sa interview ni Tito Sen na inamin naman ng Tape Inc. na meron po talagang gusto po silang tanggalin ng mga host, pero ang TVJ kanilang i-retain. So, may chance na pati po sila ay tanggalin din. So, whatever nga naman na mangyari, maigi na yung sila ready. Tapos, eto na nga, umabot sila sa konting kibot, talagang ang hirap na pong i-fix nung problema. Anyway, isa rin si Procnoy, sa nag-post mga Kadarwikans, and eto nga, pinagtutulungan nila ngayon ang TVJ na para bang ginagamit po nila na ingay, pangpahype, upang sa gayon ay mapag-usapan po sila dahil sabi nga nila ay magbabalik daw ang Tape Inc. So, sanib persa po talaga sila para baluktutin ang katotohanan at mayroon pong mga ma-brainwash. Sabi dito, SEC registration ng TVJ Productions Inc. nagpapatunay na planado ang pag-alis ng host at ilang staff sa Tape Inc. Napatunayan sa nakuha naming kopya ng Certificate of Incorporation mula sa Securities and Exchange Commission o SEC na tunay ngang planado ang pag-alis ng TVJ at ilang mga staff mula sa poder ng Tape Inc.
Sa nakuha naming kopya, nakasaad dito na ang Certificate of Incorporated ng TVJ Productions Inc. ay may petsang May 24, 2023 na nangangahulugang bago pa man ang nasabing petsa, nakapag-mobilize na ito para itayo ang kanilang sariling production outfit. Matatandaang nag-apply rin sila ng trademark na Itbulaga at Bulaga sa IPO noong Febrero at Marso 2023. Kasi gano'n na nga po katagal na mayroon pong mayroon pong gulo inside ng Itbulaga. So halos mag-iisang taon na ang nakalipas, ang balitang biglaan di umanong nag-resign ng Tito Soto o sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon kasama ang ilang empleyado nito sa Tape Inc. matapos na hindi umano sila pinayagang mag-live ng management ng Tape Inc. noong araw na iyon. Nasalag na ng Tape Inc. ang issue na yan matapos silang makatanggap ng ulat na may big announcement na magaganap sa araw ng May 31, 2023. Ito ay ayon sa isang social media post ng isa sa mga asawa ng TVJ host. Hindi ba pwedeng dahil buntis si Pauling yun yung kanilang magiging big announcement? Kasi 'di ba ako nagulat ako bakit kaya hindi kasama sa legit na vacancy si Pauling. Yung pala kasi buntis na siya. Hindi ba pwedeng yun yung big announcement na magiging ate na si Tali? Matapos ang araw ng May 31, 2023, sunod-sunod na ang mga paninira nila sa Tape Inc. at maging sa GMA Network Inc. Sa katunayan, nawi pa ito sa samot-saring demandahan mula sa trademark issues ng IPO Philippines at maging sa Marikina RTC na sa kasalukuyan ay nasa Court of Appeals para mabigyan ng linaw ang merito ng mga kaso at reklamong inihain. Walang humpay din ang pagtanggap, walang humpay rin na natanggap na batikos mula sa mga bashers ng Tape Inc. at GMA Network Inc. na tila walang alam sa tunay na mga pangyayari at agad na naniniwala sa mga false narratives. Sa kasalukuyan, magbabalik telebisyon. Eto na nga, may pag-promote po sa holiday booking no? Sa kasalukuyan, magbabalik telebisyon na ulit ang Tape Inc. at handa na itong muling magbigay ng tulong at saya sa mga manonood. And good luck! Naging maganda ang relasyon ng Tape Inc. at GMA Network Inc. Kaya naman kahit ano pang pagdaanan ng dalawa, subok at pinanday na ng panahon ito. Kaya hindi imposibleng sa GMA Network Inc. pa rin natin na mapapanood ang programa ng Tape Inc. So kayo po mga kadabikas, anong inyong masisay patungkol po dito? Pa-comment ka lang po dyan sa baba. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.